bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang Hey, guys, morning po mga kapatid. Today is Wednesday at ngayon pong araw na Wednesday. Ngayon po ay March 18, 2026. At ngayon po ay tutungo tayo sa 1 John chapter 4 verse 4. At ngayon po ito ay pamagatan nating if the greater one lives in you, no? Parang, what can stop you, no? At dito po sa ating paksa na ito ay sabi nga po ay napaka-popular din ang verse na ito, no? At ngayon po ito ay basahin natin, no? At dito po sa ating talakayan, basahin ko po ito, no? Tayo po ay tutungo sa talatang ito. Sabi dito po ng talata, sabi nga, little children, no, believers, dear ones, you are of God and you belong to Him and have already overcome them. Again, the agents of the Antichrist, because he who is in you is greater than he, means Satan, who is in the world of sinful mankind. Okay, tayo po'y manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami, Panginoon, sa amin pong devotion nito. Salamat sa araw ng ito na ipinagkaloob mo at sa buhay ng bawat isa na inyo pong dadalhin, Lord, sa platform na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap, O Lord, sa bawat isa sa amin. Dahil ikaw lamang po makita, O Lord. Speak to my vocal cords, Lord, na mapingan all of you. And this are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay. So, dito po sa ating talakayan, sa 1 John chapter 4, verse 4, ito po ay isinulat, ni Apostle John, He wrote this around 90 to 100 AD. Mga ilang dekada matapos mamatay ang ating Panginoong Hesus. Imagine niyo, ay after 100 years, nung panong iyon ay maraming mga mananampalataya ang kinaharap ng pagkalito at sabi nga ay maaring pagkasugat ng kanilang mga puso dahil sa mga taong nagkakalat ng maling turo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tinatawag silang the agents of the Antichrist. Ito yung mga Antikristo. Marami rin po silang mga kinaharap, na pag-uusig at kahirapan mula sa mundo ito. At si Apostle John po ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Kaya alam po niya kung ano ang tunay na mensahe ng pag-ibig at pagliligtas na ibinibigay ng ating Panginoon. Isinulat po niya ang liham na ito upang palakasin ang pananampalataya ng bawat believers para ipaalala sa bawat isa na kung sino sila sa harapan ng ating Panginoon Diyos at para pigilan silang malinlang ng mga maling katuruan at masamang turo.
ano nga ba ang kaugnayan nito sa atin? How it relate that to us today? No, parang noong panahon pong ito, noong panahon nito ni Apostle John, no? Ngayon din po, di ba? Ay marami pong bagay na maaaring manglito at maaaring humadlang sa atin. No, may mga social media na minsan ay nagpapadala ng mga negatibong mensahe na nagpapababa ng ating pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating pananampalataya. May mga sistema sa mundong ito na parang hindi patas at nagdudulot ng pagkabigo. May mga maling doktrina at idea na kumakalat ng mabilis at may mga pagsubok tulad ng pandemya, kahirapan, at problema. Maaaring yan ay sa pamilya na parang sobrang bigat. Pero ang mensaheng ito po ng 1 John chapter 4 verse 4 ay hindi po nawawala ng bisa. Ito po hanggang sa ngayon ay mas kailangan natin kaysa sa dati. Ang mga hamon ay bago, pero ang Diyos nananahan po sa atin o nananatili sa atin ay pareho pa rin. It's the same yesterday, today, and forever. Walang katulad, walang hanggan, at higit sa dakila kaysa sa anumang problema sa panahon natin. Okay, atin pong himayin ang talatang ito. Ang sabi po dito ni Apostle John, no? Apostle John, call us, no, little children. Hindi po ito tungkol sa kung ano ang ating edad, no? Kung gaano tayo kabata, gaano tayo katanda, hindi ho yan pinatutungkulan doon. Ito po yung paraan ng pagtawag niya na puno ng pagmamahal, no? Parang isang ama o ina na alam ang puso ng kanilang anak. At dito po ay makikita natin na parang tila nakikita niya ang ating mga paghihirap, at dito po ay pinahahalagahan ang ating pananampalataya at tinitiyak na tayo ay ligtas sa pagkapit natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin po ng 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol kayo sa Ama, si Jesucristo na isang matuwid. Amen. No, napakaganda ho. No, na binigyan po tayo ng advocate. No, sabi doon, my little children, I am writing these things to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Sabi nga, His name is Jesus Christ, the righteous one. Kaya nga po yung pagtanggap natin ay nagpapatungkol sa buhay natin ngayon that He is within us. Na nasa atin siya. Dito po natin makikita na ang isang parang magulang na patuloy na nag-aalala sa atin. Handa tayong tulungan at ipagtanggol kahit pa tayo ay gumagawa ng mali. No, dahil meron tayong tagapagtaguyod sa ating Panginoong Diyos Ama o sa ating Heavenly Father. At yung praise that you are of God and you belong to Him, dito po sa talatang ito ay may malalim na kahulugan. Hindi lang po tayo mga tagasunod o mga tagahanga ng Diyos. Hindi lang po tayo fans. No, kundi tayo po ay kanyang pag-aari, ginawa tayo na may layunin at binigyan ng tanda ng kanyang espiritu. Imagine niyo, we have seal. No, binigyan po tayo ng seal ng Panginoon. No, yung kanyang espiritu mismo ang seal natin. Ibig sabihin, meron tayong matibay na lugar sa kanyang kaharian at access sa kapangyarihang lampas sa lahat ng limitasyon ng mundong ito. Sabi nga po sa atin, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14 ay ito. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan
ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. 14. Ang Espiritu ang katibayan ng makakamit natin ang kanyang mga pangako hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen. No, kung tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo, yan, nasa iyo ang tatak. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang tatak natin. Nananahan, nakikita. No, sabi nga, test the Spirit. Nakikita yung bunga. Nagiging maayos yung bunga. No, kaya nga po, yan po yung sign na nasa atin ang banal na Espiritu. Yung hindi na tayo nananahan sa sarili natin, kundi nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu. At dito po, nangangahulugan ito na binayaran ng Diyos gamit ang dugo ng ating Panginoong Kristo at binigyan tayo ng banal na Espiritu bilang deposito. No? Yan po yung sign. At siguradong mayroon tayong mana sa langit at hindi na tayo sabi nga ay mamaliitin o sabihin ay mawawala. Kaya nga po, yung bawat naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos, kung ano po yung sinasabi ng Biblia, hindi tumataliwasan. No? Kasi minsan, ang akala natin ay ako na may sumisimba, ako na may ayun na yun. Hindi po eh. Kasi ang sign po nun ay yung sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos. At ito po ang sinasabi ng Biblia. Na kung titingnan po natin ay magbabase doon po sa kung paano naninirahan at nananahan ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sino man have already overcome. Kaya makikita po natin sa panahon po na ito, tatawagin tayong overcomers, no? Na pagdating ng last days, no? Yan yung mga taong nagtiis, natiling nanampalataya, ano ho? Sila po. Sabi nga, have already overcome. Hindi po ito pangako para sa bukas o gantimpala na kailangan po nating pagtrabahuhan. Ito po ay katotohanan ngayon na natamo natin nung isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Imagine po natin, take note, isinuko ang buhay natin sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin po dyan, kasama yung persecution ng pamilya natin, no, na ako nung na-born again, talagang grabe yung persecution. Talagang ihiwalayan ho ko ng aking asawa. No? Pero nanatili lang ho ko sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang tagumpay ay napalalunan na natin. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, huwag tayong matakot. Dahil ang tagumpay na panulunan natin sa krus at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, dala natin ang tagumpay na ito sa bawat panahon ng ating buhay. Kaya tagumpay na tayo. Kapag ang isang tao ay kumilala sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, you're already won. Dahil ang tinanggap mo ay champion. Napagtagumpayan niya ang lahat ng bagay, kaya ikaw ngayon ay tagumpay. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 37, Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. yun. Sabi nga, yes, in these things we are more than conquerors. Sabi po doon the word, more than conquerors through Him who loves us. Hindi lang po tayo nanalo. Sabi dito, more than conquerors. O sobra pa sa tagumpay. Di ba? Yung conqueror, di ba? Pagka sa digmaan, di ba? Ikaw nagtagumpay, no? Talagang ating i-imagine ninyo, no? Na ikaw na yung naghahari doon sa lugar na yun. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakalusot sa problema, kundi umangat pa tayo at
nagagampanan ng maayos ang buhay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. When the scripture declares, he who is in you is greater than he who is in the world, sabi dito po sa talata, hindi lang po ito simpleng paghahambing, no? Ito po ay walang katapusang pagkakaiba. Ang lumikha ng lahat ng bituin, ng galaxy, o anumang bagay na nakikita at hindi, ang siyang may akda ng buhay natin. Ang siya na nagpapanatili ng lahat ng bagay. Ito po ay ang Diyos na siyang kumikilos at siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Hindi po yung building ang kanyang tinatahanan, kundi tayo, ikaw mismo. Sa iyo mismo na nananahan ang banal na Espiritu at ang presensya ng Diyos. Kaya saan man tayong lugar, nandun po siya. Walang puwersa ng kadiliman, walang pagsubok, walang pagsalungat ng tao ang makakapantay sa kanyang kadakilaan at lakas. Bakit pastor? Mayroong mga taong masasama dahil lang namamayani sa kanya, hindi ang Diyos, kundi ang spirito ng dyablo. Diba sabi nga, the antichrist of this world? Kasi kung tayo mismo ay pinananahanan ng ating emosyon, ng ating mga desisyon, sariling desisyon, kakamali tayo bumabagsak tayo di ba? Pero kung nananahan sa atin ng banal na Espiritu, nakikita natin yung solusyon ng Diyos. His way, not our way. At His direction, not our own direction. Bakit natin kailangan na isuko sa ating Panginoon? Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa Matthew 28 verse 18 na ito. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. No? Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay nasa kay Kristo na. Kaya nga pag tayo nagpe-pray in Jesus' name. So kung siya ang nasa ating kalooban at nananahan sa ating buhay, ibig sabihin, hawak din po natin ang mga bagay nito. Hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa Kanya. At nakakaya nating harapin ang anumang bagay sa ating buhay. Maging yan man ay problema, maging yan ay circumstances, kasi alam natin, nakasama natin ang Diyos. Kaya nga sabi rin sa atin ng 2 Corinthians chapter 3, verse 5 ay ito. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Amen. Kaya nga po, yan ay bawat gift sa atin. Sabi doon, not that we are sufficient of ourselves, hindi dahil sa sarili nating kakayahan to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Kaya nga, dito malinaw na ang ating pananahan ay ang pagiging dependency natin sa Panginoon. Isa kasi na may misquote na, okay, all authority is given to me, yun na rin yung kakayahan mo. No? Kaya mo magpalayas ng demonyo. Yes, that is true. Pero it's not about you. It's about Him, our God. The Holy Spirit, our Abba Father. Hindi natin kayang i-interpret ang Bible without the Holy Spirit, without the presence of God, without the example of God sa ating buhay. Kaya nga lumilika ang Panginoon Diyos ng problema sa buhay natin na hindi naman niya ibinigay pero inaalaw niya sa atin upang mapagtagumpayan natin through our Lord Jesus Christ at sa pananahan ng Banal na Espiritu na o-overcome natin. Naintindihan? Ganun po siya. Kaya nga huwag tayong matakot doon sa problema. Huwag tayong matakot doon sa... Why? Because we have God. Hindi natin kailangan ipagmalaki ang sarili nating lakas. Dahil ang tunay na lakas natin ay hindi galing sa atin mismo, kundi sa Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin. Sabi nga, we do not fight to gain victory. We fight from the victory we already possess. Ulitin ko po, we do not fight to gain victory. Hindi para tayo manalo.
We fight from the victory we already possess. Why? Because alam natin na yan ay pinagtagumpayan na ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, minsan talagang parang sobrang bigat ng buhay. Maaring may ilan sa atin ngayon na nasa harapan natin na may problema sa trabaho o saan mang problema na kanyang kinaharap na parang hindi niya alam kung saan siya patungo. Nag-aayos ng mga relasyon na medyo nahihirapan o kinakabahan tungkol sa bukas. Baka may ilan po sa atin na may mga boses na nagsasabing hindi ka sapat. O mga puwersang tila determinadong ilayo tayo sa pinakamabuting plano ng Diyos para sa atin. But here's the truth that changes everything. The same God who spoke the universe to exist lives within us. Sa atin po siya. Ang Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa mundong ito, nakikita man o hindi, o siyang nananahan ngayon sa atin. Kaya nga, ano ikakatakot natin? Kapag nakaharap tayo sa isang bundok na parang imposibleng ilipat tandaan po natin, ang Diyos na gumawa ng bundok gamit lamang ang kanyang salita ay nangungusap sa atin. Diba? Sabi nga po doon, no? It's a very common passage. Sabi doon, Mark 11 verse 23. Okay, Mark 11:23 ako na lang. Sabi doon, for I assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in this heart, but believers that those things he says will be done, he will have whatever he says. Hindi lang po ito tungkol sa mga tunay na bundok. Pwede rin po ito yung mangyari sa mga problema natin, tulad ng utang, sakit, o kahit mga bagay na parang imposible nang ayusin. Basta po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos at gusto nating ipaayos sa Kanyang buhay natin, siya po na makapangyarihan ang siyang mag-aayos sa buhay natin. Kapag nararanasan natin ang pagsulungat na parang mas malakas pa kaysa sa ating kakayahan, alalahanin po natin, ang Diyos na kayang talunin ang kamatayan ay laging kasama natin. Sabi nga, even kahit yung kamatayan, tinalo niya. Diba? Nabuhay siyang muli. Sabi nga sa atin, diba, sa 1 Corinthians 15:57, ano po yun? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Napakasarap po nun. Ang pinakamalaking kalaban na tinalo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kamatayan mismo. So lahat ng iba pang pagsubok na darating sa atin, siguradong kakayanin na tatalunin natin dahil sa Kanya. Kapag nalilito tayo sa daan na ating tinatahak, maghanap ng lakas. Ang Diyos na alam ang lahat ng bagay, He is omniscient, no? Ang siyang nagtuturo sa ating mga hakbang. Sabi nga po sa atin ng Psalm 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Amen. Pangako po yun ng Diyos na hindi niya tayo hahayaang, sabi nga kung tayo parang minsan ay nagugulumihanan sa mga bagay na hindi natin alam, na para bang tila tayo inasa kawalan. Diba? Para na-topic natin yun na nakaraan, from nothing to something ng Elohim, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi niya dito sa Psalm 32 verse 8 na binasa natin kanina, I will instruct you, sabi niya doon, di ba? And teach you in the way you should go. Siya mismo magtuturo sa atin
Pero kung mananahan tayo sa sarili natin, siyempre, maliligaw tayo, madadapa tayo, minsan nasusubasog pa eh. No? Sabi nga doon, I will guide you with my eye. Lagi siya nakatingin sa atin. Hayaan natin siya. Parang isang magulang na hawak ang kamay natin habang naglalakad. Hindi tayo hayaan ng Diyos na mawala o mapunta sa maling daan. Lagi niyan tinitingnan at tinutulungan ng bawat takbang natin. Paano natin malalaman na tayo nasa tamang direksyon? Ang bunga ng Espiritu. Lagi po natin tingnan yan. Ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. No? At how we can embed this truth into our daily lives. No? Sabi nga, paggising pa lang ng umaga, ano ba yung ginagawa natin? No? Maglaan po tayo ng konting sandali bago tayo tumayo mula sa ating mga hinigaan. Sabihin po natin ang mga pasasalamat sa Panginoon. Umari nating sabihin ito, Ama, salamat po dahil hindi ka lang nasa tabi ko. Ikaw ay nasa mismong buhay ko. Dahil sa kung sino ang nananahan sa aking puso, walang makapipigil sa mga bagay na inilaan mo para sa akin. Lagi po natin banggitin yan sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. At ideklara natin siya bilang siya ay lagi nating kasama. Sabi nga sa atin ng Psalm 143 verse 8. Ako ay umaasa sa iyong nagtiwala. Sa pagsapit sa umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Yan. Okay. Sabi doon, cause me to hear your loving kindness in the morning. For in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk. For I lift up my soul to you. Yan po sabi ni Haring David. Ang umaga po ay perpektong oras para makinig ang Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magmadaling gumising at magsimula ng araw ng hindi nakipag-uusap sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay ng lakas at direksyon. Pwede ba nating simulan yung araw natin na yun? No? Kada tayo gigising ay pasalamatan natin ng Panginoon Diyos at ideklara natin sa ating sarili na siya ang nananahan at siya ang kumikilo sa ating buhay. Okay? Ano pa? When challenges arise, paano nga ba ito? Pigilan nating ikumpara ang laki ng problema natin sa sarili nating lakas. Minsan, di ba, hindi mo lang nalalaman kung gaano kalaki ang aking dinadanas ngayon. Di ba? Maaaring meron tayong mga malalaking problema sa buhay natin o mga problema na kinaharap. No? Mga kapatid, sa halip na ituon natin ang ating paningin sa kadakilaan ng Diyos, no, na nananahan sa atin, minsan naliligaw tayo, di ba? Doon tayo tumitingin. Ay, ano na naman kaya ang gagawin ko? Sino na naman kaya ang pupuntahan ko? Tanungin natin ating mga sarili. Yung makapangyarihan ba na ating tinutukoy at pinag-aaralan ngayon ang nasa ating? Masasabi ba natin na kung ang makapangyarihan na ito ay nasa akin, ano nga pa ba ang makapagpigil sa akin? Ibig sabihin, sa lahat ng problema natin, circumstances, if God is with you, who can be against you? Masasabi ba natin yun? Ano po sabi sa atin ng Romans 8, verse 31? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Yan, sinabi rin po yan doon. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Isipin natin ito. Kung ang pinakamakapangyarihang Diyos ay nasa ating panig, kasama mo, sino pang makapipigil sa atin? Walang pwersa sa mundo na makatatalo
kung ang Diyos ay kasama natin. Pero kung gagawin natin, magiging arrogante tayo, labas ang siga dyan, ay siguradong patay ka. Bakit? Hindi naman nananahan sa iyong banal na espiritu at hindi naman gagawin ng Diyos. Sa common sense, okay? Baka naman isipin natin ay sabi ng Lord, kasama ko siya. Pwede akong mag-amok dito. Hindi. Dahil kung ang Diyos ang siyang nasa iyo, magiging tama ang iyong kaisipan. Ibig sabihin nun, baka mali yung Diyos na pinakinggan mo. Sa ating panalangin sa araw na ito, maglakas loob po tayo na maniwala para sa mga bagay na tila hindi makatotohanan. Huwag po nating limitahan ang bawat hiling sa mga bagay na posibleng gawin ng tao. Lapitan po natin ang trono na may kumpiyansa. At sabi nga, hindi lang basta kumpiyansa, kundi alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay higit sa lahat ng problema, circumstances na kayang ibigay ng mundong ito. At siya'y higit na tutugon sa lahat ng ito. Sabi nga sa atin ng Ephesians chapter 3 verse 20, Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin sa isip at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Amen. So, now to Him, sabi nga, who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Kaya nga po yan yung pananampalataya. Nagsisimula po ang lahat dyan sa pananampalataya. Hindi lang po tayo dapat manghingi ng mga bagay na kaya nating isipin. Ang Diyos ay kayang gumawa ng mas malaki pa, mas maganda pa, at mas higit pa sa lahat ng inaasahan natin dahil ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa akin po pagtatapos, ngayon po mismo, no, ay ating po panampalatayaan, paniwalaan. O kung ikaw ngayon ay nakikinig, maaari mong isara ang iyong mga mata. Huminga ng malalim sandali. At isipin natin na kung meron mga taong lagi mong kinakatakutan, ang Diyos po sa atin ay mas malakas pa sa Kanya. Kung meron tayong problema na pinagdadaanan natin ngayon, ang Diyos na nasa atin ay mas malaki pa rito. Yung pangarap na akala natin ay hindi na maaabot, tandaan po natin, ang Diyos na nasa atin ay mas maganda o mas maganda pa ang plano para sa atin. Hindi ito basta-basta pangarap o pangako. Ito ay katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Noong panahong ito ni Apostle John, maraming mananampalataya ang naglalakad ng may lakas dahil sa mensaheng ito. Ngayong araw, tayo din ay maaaring maglakad ng may kumpiyansa, may pag-asa at may lakas na hindi pa natin nararamdaman noon. Pwede nating sabihin na Panginoon, salamat po dahil ikaw ay nananahan sa akin. Higit ka sa lahat ng problema ko. Higit ka sa lahat ng pagsubok. At higit ka sa lahat ng puwersang nananais na sirain ako. Kung ikaw ay nasa akin, walang makapipigil sa aking tagumpay. Pwede nating sabihin yun. Mga kapatid, ito na po ang sandali ng pagbabago. Kunin natin ang tagumpay na ibinigay sa atin. Paglaban po natin ang ating mga pangarap. Paglaban po natin ang ating pamilya. Paglaban po natin ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi para manalo, kundi dahil nanalo na tayo. At habang tayo ay naglalakad sa pagkakataong ito, iparating din po natin ang mensaheng ito sa mga taong nalulungkot, natatakot at nawawalan ng pag-asa. Sabihin natin sa kanila, huwag kang matakot dahil ang dakilang Diyos ay maaari ring manirahan sa iyong puso.
Sabi nga ng Jude chapter 1 verse 24 to 25, to him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through our Lord Jesus Christ, before all ages, now and forever. Amen. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos at tayo naman po ngayon ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po ay sa ating natutunan ngayong umaga ay hindi tayo nag-iisa at saka ang Panginoon ang kasakasama natin sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga po, tayo ay hindi nag-iisa, mayroon tayong Diyos na nasa sa atin. Bawat umaga maaari nating harapin ang mga alalahanin natin, takot o hamon na parang napakalaki. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nananahan sa atin, sa ating puso. Hindi natin kailangang harapin ang araw ng may sariling lakas lamang natin. Kailangan po natin ang Panginoon upang mapagtagumpayan natin ito. Ang pangalawa po, ang lakas ng Diyos ay mas higit sa lahat. Anumang pwersa ng kasamaan, tukso o kahirapan na haharapin natin sa araw na ito, lagi po nating tandaan na hindi kayang talunin ng kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Walang problema na mas malaki kaysa sa Diyos na nasa sa atin. Tayo ay nakapagtagumpayan na. Hindi tayo nilikha para matalo o mabigatan sa mga pagsubok. Bilang mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan na manalo sa lahat ng hamon. Anumang tagumpay ay nasa pagtitiwala at pagsunod natin sa Panginoon. Kaya po, kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin. Lahat po ng pagsubok na ating kinakaharap ngayon at kakaharapin pa sa mga susunod na panahon ay napagtagumpayan na po niya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Minsan ay nasisiyahan tayo sa mga nasa sanlibutan gaya ng trabaho, pera o opinyon ng iba, ngunit pinakamahalaga po ang kasiyahan na nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Ubusin po natin or umpisahan natin sa umaga ng pagdadasal at gaya nitong ginagawa natin morning devotion para meron po tayong lakas at meron tayong pananggalang o shield para sa gawa ng kaaway, sapagkat ang kaaway po ay nasa paligid lang natin. Nag-aantay lang ng pagkakataon upang tayo ay magkamali o kaya ay malihis or mawala ang paningin natin sa ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga ay pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sabihin po natin sa ating Panginoon na Diyos, salamat dahil ikaw ang nasa akin ngayong araw na ito. Ang nasa akin ay higit pa kaysa sa sanlibutan, kaya mananalo ako sa lahat ng hamong darating. Kaya po lagi po nating tandaan ng ating Panginoong Hesus ay nananahan sa puso natin. Kaya po palagi nating pag-ingatan ang puso natin sapagkat ang ating pong puso ang nananahan sa atin ng ating Panginoon at binibigyan tayo ng conviction ng Holy Spirit kung ano man yung ating gagawin sapagkat ang Panginoon nga po ay nasa atin na. Kaya po palagi tayong humingi ng presensya ng ating Panginoon para hindi po tayo ma-align sa kanyang path. Kaya po, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa morning devotion at ito po ang pinakamalakas na sandata natin sa gawa ng kaaway. So, salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Yun naman po, tayo ay tutungo sa ating batian
section, sa lahat po ng nagpagal at nakinig ngayong araw na ito na nakasama natin. Pinaunahan po tayo ng Rianzares family. Kasama po natin si Sister Babes. At syempre pagbati rin natin kay Kuya Ramil, kay Kate, at sa inyo pong mga anak. Yan. At yan. At kasama rin po natin ngayong umaga from Carmelite, no? Concepcion, San Pablo City, ang aming inaanak. Yan. Si Janessa at si Tyrone. Sa mapagpalang umaga sa inyo. Yan. At yan. At pagbati na rin natin, no? Sa pamilya ni kumparing Arthur at kumaring Carmelen, kasama si Pau at si Judy, no? Na dyan po sa lugar na Carmelite, no? Yan. At pagbati rin po natin sa ating mga kapatid from Bulacan Chaong. Kasama po natin si Kuya Chris, si Nay Marta, si Nay Gloria. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan. At sa inyong buong pamilya, sa inyong mga anak, mga apo, mga manugang, lahat na lahat po dyan. No? Saan man dako ng mundo. No? At patuloy na ingatan, ano, na dahil sa kaganapan pa rin ng gera, no, sa Middle East, no. At pagbati rin po natin sa ating nanay Remy, no, mula po diyan sa Dolores, Quezon. Yan, ang ating masipag, no, nakasama pa rin natin dito sa God's Morning. Mamaya kasama rin po natin sa ating Bible study sa Genesis chapter 38. Mamaya po may Bible study kami 8 p.m. At kung kayo po ay available, no, ay welcome po kayo, no. At yan, isang mapagpalang umaga rin po sa inyo, Dian, at sa inyong buong pamilya. Yan, at tungo naman po tayo sa Liliw, bayan po ng Liliw, ang bayan ng Magiliw. Kasama po natin muli ang Arosena family sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. At purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo at sa inyong buong pamilya. Yan, at yan, God's morning po sa ating lahat. Yan, at from San Ignacio, no, San Pablo City, kasama po natin ating kapatid si Rafael Preyo. Sa mapagpalang kapatid sa iyo, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong buong pamilya, no, sa iyong mga anak, no, sa inyo ni Milka. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at sa iyong buong pamilya, ang Ilagan family. Yan. At kasama rin po natin ngayong araw na ito ay yan, aking pinsan, no, aking magandang pinsan, si Ate Lilibet Chua. At syempre pagbati din natin kay Kuya Ruel at sa aking Uncle C. Dian at naman ng Mamang Diding dyan sa Alamada, Cotabato. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Yan, at kasama rin po natin ating kapatid, ano ho, wala po sa diyan sa Quezon City at sa iyong pamilya dito sa Candelaria, Quezon. Yan, ingat-ingat kayo sa site, no? Yan, kasama po natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. At kasama rin po natin, no, from Israel, no, ang ating kapatid na si Maria Fe, no? At syempre, batiin na rin natin ang iyong hubby, no, ang iyong asawa si Brother Ian, yan ating kapatid, no, at syempre ang iyong buong pamilya, no, at ang inyong mga anak. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo mula from Israel, no ho. Yan, kasama po natin si Sister Maria Pe. Ingat yan, no ho. And God bless sa iyo. Patuloy kang gabayan ng ating Panginoon. Yan, at kasama rin po natin ating kapatid, no, ride safe, no, ating kapatid na si Ate Aleli Silang. Isang mapagpalang umaga po, Ate Aleli, at ingat-ingat sa lahat ng iyong biyahe, no. No, at yan, at RS, no, yan, at mula po sa Barangay Santo Niño, kasama po natin ang ating pong Nanay Josie, ano ho. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo at patuloy po kayo bigyan ng kalakasan, kagalingan at lakas na mula sa ating Panginoon Diyos. Yan, at from USA, kasama naman po natin ngayon ang family daw, no, sa pangunguna po ni Nurse Abby. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Sister Abigail, no, Nurse Abigail, no, diyan sa USA, no. At
kasama natin ang ating kapatid, no? Nakakatuwa naman. Ating kapatid na si Christine Onoso at isang mapagpalang umaga sa iyong asawa, sa iyong anak at sa iyong buong pamilya. Naway patuloy kayong gabayan at patnubayan ang ating Panginoon Diyos. Ayan, kasama po natin. Kasama rin po natin ngayon, no? Ay si Tatay Victor, no? Dalangin at pagbati na rin natin sa ating dyan sa Dolores Quezon, ang buong Dalangin family. At syempre, batiin na rin po natin ang pamilya Dalangin sa Villa Escudero at Patual family. Yan sa pangunguna ni Nay Winnie at ni Ate Lisel. No? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kasama rin po natin, wala na ba? Yan, ang from Bacolod City, kasama rin po natin si Kuya George Pios, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, Kuya George. At yan. At ngayon kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid na si Caroline Mercado. Siyempre, pagbati na rin natin sa aking nanay, Corazon Mercado, at sa aking anak na si Casey, ganun din sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, no, kay CJ at kay Sian. Siyempre pagbati ko na rin sa aking anak na nasa Batangas, no, nasa kanyang dorm, si Ralph Kyle Mercado. Yan, isa mapagpalang umaga po. And I think that's all. Wala na tayong na-miss. Kabali ng kay Sister Babes, nahulog sa hagdan. Ayun, prayer nga pala natin kay Sister Babes, no, na yan, may injury. Okay, so dahil dyan, ay po ay magtatapos na at nawa tayo ay napagpala ng ating Panginoon. At sabi nga, Jerome. Jerome Asioche, no? Pagbati natin kay Jerome Asioche ng happy birthday, bro. Isang kagalakan. At patuloy na ingatan at pagkalooban ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Yan, no? At sino pa? Wala na? Yan, okay. So, that's all. At kung kayo man po ay may kaarawan at nakikinig sa mga oras na ito, happy birthday po sa inyo. At kung kayo man po ay may karamdaman at nakikinig sa mga oras na ito, naniwala po tayo na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. At ngayon, tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you for this day, O Lord, na katulad na aming pinag-aralan. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil lubos ang lakas at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ikaw na lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin at nagsasabi na ikaw ay kasama namin. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Kung ikaw ay kasama namin, sino pa nga ba, Panginoon, ang makapipigil sa amin? Lord, huwag niyo po kaming hayaan na pigilin ang aming sariling misbelief, Lord, sa aming katigasan ng ulo, sa aming katamaran. Kundi, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo upang ma-overcome namin ang anumang mga bagay sa aming buhay. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan. At sa bawat isa, Panginoon, na tumutungo sa anumang karamdaman, Lord, naniniwala po kami sa iyong patnubay at gabay, sa iyong lakas at sa iyong direksyon. Naniniwala rin po kami, Panginoon, sa mga problema ang aming kinaharap, Lord, na ikaw yung Diyos na aming kasama at handa ka, Panginoon, na tugunan at tulungan kami. Lord, turuan mo kami na magpasakop sa lahat ng ito. At turuan mo kami, Panginoon, na matutong maghintay, matutong magtiyaga, O Lord, upang harapin ang aming mga problemang ito. Muli, Panginoon, sa mga oras at pagkakataong ito, sa iyo po ang pasalamat at papuri. Salamat, Panginoon, for your Holy Spirit na siyang nagiging tatak na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil sa banal na dugo ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo, na sa aming buhay ay tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, at patuloy na pasasalamat namin sa aming buhay. At ngayon po, Panginoon, sa aming pagtatapos, nawa, gabayan mo po ang bawat isa. Sa bawat isa na makikinig pa lang, O Lord, kahit na via replay, O Lord, patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat at paggabay mo sa bawat isa sa amin. Again, O Lord, we thank you and praise you in the name of our Lord Jesus Christ, O Lord. Amen and amen.
Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Sa'yo'y yan. Problema lang yan. Sa'yo'y nagtitiwala.